pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Genesis 17, 1-6. Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram
at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan, at ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin." At nagpatira pa si Abram at sinabi ng Diyos sa kanya, "Para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi natatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak at magbubula sa iyo ang mga bansa." Ang pinakamakapangyarihan. Ang ating Diyos ang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kalakip ng pagbibigay ng Diyos ng buhay sa tao ang kanyang kapangyarihan. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos at sa kapangyarihang bigay niya nang siya ay nagkasala. Ngunit ang kapangyarihang ito ay ibinalik ng Diyos sa sumampalataya, lumapit at namumuhay sa Kanya, gaya ng ginawa niya kay Abraham. Dahil sa pananampalataya, inari ng Diyos na matuwid si Abraham. Ito rin ang ginagawa ng Diyos sa mga sumasampalataya gaya ni Abraham. Sila ay isinilang na muli at binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan na nasa kay Kristo na muling nabuhay, na ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nananahan sa mananampalataya. Awit 71:1-4. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo at sa nakakamatay na salot. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Nananahan sa pinakamakapangyarihan. Ang sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay nananahan sa piling ng Diyos na pinakamakapangyarihan. Hiniling ng Panginoong Hesus sa Ama na hindi lamang ang mga alagad niya ang idinadalangin niya, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin, at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Kolosas 3:1-4. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Hanapin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang buhay na bigay ng Diyos sa mananampalataya ay buhay na may kapangyarihang hindi abot ng pag-iisip ng tao.
Upang makinabang, kailangang ituon ng mananampalataya ang kanyang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ang salita ng Diyos ay ibinigay niya tulad ng gatas para sa mga sanggol. Mula sa salita ay ihahayag sa kanya ng Espiritu Santo na siya ay namatay na nakasama ni Kristo sa krus. Hindi na ang sarili niya ang nabubuhay kundi si Jesus. Ang buhay niya sa katawan ay ipamumuhay niya sa pananalig kay Jesus na ngayon ay nasa langit, ngunit nananahan din sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Higit sa halaman na kung matuyo ay maaaring muling tumubo, siya ay muling mabubuhay at maluluwalhati kasama ni Jesus sa kanyang pagbabalik. Lucas 1:28-33. Lumapit ang anghel Gabriel kay Maria at sinabi, "Maggalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, magdilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian." Tanggapin ang kapangyarihan. Angkin ang buhay ng sanggol na ipinaglihi ni Maria ang hindi masusukat na kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito kayang unawain ni Maria, ngunit binigyan siya ng Diyos ng karunungan na magtanong, "Paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?" At sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari." At sinabi ni Maria, "Narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." Tanggapin si Jesus. Nang sabihin ni Maria, "Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita," ay tinanggap niya sa kanyang sariling katawan si Jesus na anak ng Diyos. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, ating hingin, "Narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." Ating tanggapin si Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at inilibing, at muling binuhay ng Ama ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sa pagtanggap sa Kanya ay tinatanggap natin ang Kanyang kapangyarihan, kaya't masasabi natin, "Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas." Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya.
kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama. Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.